Ayan, recording na. So, sisimulan na natin ito. Hiniling ko ulit kay Pastor Dennis nga na ibukas niya tayo ng panalangin. Panalangin tayo. Panginoon, salamat na naman po sa gabing ito. Sa aming pag-aaral, Lord, dito sa Systematic Theology. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng pangunawa. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng marami pang idea, Panginoon, sa amin aralin. Tulungan mo ang bawat sa amin, lalong-lalo na, Panginoon, itong mga kapatid namin sa Hong Kong, Halyap, sa hindi makapag-join sa amin ngayon, Lord, Lord pa rin po, Panginoon, ang tumulong sa kanila. Salamat, Panginoon. Kinukumit po namin to sa iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. So, ayan. Evening, Pastora. Good evening, Pastor. Ayan, ilan na tayo? 6. So, okay. I-start na natin. I think i-review natin yung last time para makuha natin yung flow niya, hapyawan natin. Nung last time pinag-aralan natin itong iba't ibang worldview regarding sa mga pananampalataya natin. Balik tayo sa first page. Ayan, napakaraming religion sa mundo. So, napakaraming kung ano-anong sinasamba. So, ayan, nagtatanong tayo, ano nang totoo dyan? Halo-halo na dyan. So, ang verse natin, ina-argue natin sa atin, mga Kristiyano, na the faith that we have is established. Kasi ang Diyos mismo na sinasambahan natin, from Isaiah chapter 45 verse 5, sabi niya, ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. We stand on that verse. Yan yung key verse natin. And yung key idea na inuumpisahan natin na i-discuss dito, yung pinagkakalakayan natin ay yung ito. Hindi pare-pareho ang kahantungan ng mga landas na sa ati ay humahatak. At siguraduhin totoo at tiyak ang mga daan na ating tinatahak. So parang yung mga religion kasi, they are paths toward God. So, ayan, mga daan yan na patungo sa Diyos. Ang tanong, lahat ba ng daan patungo sa Kanya? So, yung tanong natin, hindi naman nata. So, kailangan makasigurado tayo rito. Ang tagal-tagal na ng biyahe mo, parang are we there yet? Are we there yet ka ng are we there yet? Tapos, ang direksyon mo, Hong Kong yung maglalanding may kwentong ganon pupunta raw ng Middle East na scam. Kasi pag landing niya raw, may nagbebenta ng balot. Lumanding lang pala dyan sa Pampanga, Clark Airport. So, hindi lahat. Kaya sinisigurado natin, pinag-aaralan natin, may mga sukatan tayo para hindi tayo blind faith. Hindi blind faith. So, ayan. Nung last time, pinag-aralan natin na, ayan, yung illustration natin, yung maze, na hindi madaling i-navigate yung faith. And kailangang mahalaga na tingnan nating maigi ito. So, na-discuss natin yung definitions last time. Spirituality. Spirituality is simply the sense of connection sa a supreme being. Yeah, sabihin na natin, sa God. So, ayan. And religion, ito naman yung mga sinistematize na natin yung spirituality. So, parang nilagyan natin ng sistema yung pagsamba sa Diyos na ito, parang may tradition na nangyayari. So, everything starts with spirituality and then nagde-develop yan hanggang sa nabubuo. Nagiging religion yan. So, yung illustration nga natin nung last Thursday, for example, sabihin na natin dito sa Ifugao, may certain revelation na there is a God out there at God is trying to communicate with people. He reveals himself, and then the concept na pag may gusto ka, may hihingin ka, the general concept na may gusto ka. So,
Ayan, hindi ko alam kung anong totoo ba ang Diyos na revelation na yun o copycat, mga spirits around and humihingi ng kung ano-anong hinihingi. Humingi ng kagalingan, pinagaling naman. Pero kapalit nun, humingi ng manok. So yung susunod na magkasakit siya, kahit hindi humingi yung Diyos, may bit-bit-bit ng manok. Kasi parang nakakabuo ka ng sistema dyan eh. So, ayan, sinubukan yung manok, hindi guminog, hinihingi yung Diyos ng baboy, gumaling ulit. Minsan, lalaro-laro rin ng mga espiritu eh. Sila rin nagbibigay ng mga sakit eh. Actually, may kwento dito kwento nito ni Pastor Dave Mayam, na yung study niya regarding Abraham, kasi Abraham, it's a very kasi ito eh. He has an encounter with God. And then sa nag-develop yung experience niya. And then the family, yung sunod-sunod, salin lahi, naipasa yung faith, nagkaroon ng system, lalo na nung nabuo yung bansa ng Israel, yung sina Moses. Gumawa talaga sila ng religion. So, gumawa ng system, nagbigay ng rules yung Panginoon, sinet up nila Moses, naglagay sila ng priest, sinet up ng mga priest yung systems ng worship nila. So, ganun. Pero si Abraham, it's just a mere relationship with this God. Sabi ni Pastor Dave sa study niya, normal, kasi polytheistic God, polytheistic yung lugar nila. Naniniwala sila sa maraming Diyos. At karamihan ng mga Diyos, normal sa kanila yung may hingi-hiningi. So nung nagbibigay raw ng favor, itong God na nakilala niya, si Yahweh, nagbibigay ng favor kay Abraham, pinapayaman si Abraham eh. Nire-rescue ng Panginoon, napahamak doon, muntik kinuha yung asawa niya kasi sabi niya, kapatid niya raw. So, totoo naman, partially, na half-sister ata. Half-sister niya si Juan. Kinukuha na yung asawa niya, but the Lord protected the plan and rescued. And yan, sinusundan ng swerte si Abraham. Pero alam na ni Abraham na ang mga Diyos, pag nagbibigay, may hihingin. So, yun yung analysis niya, yung study niya sa Kwan na. Kaya yung noong si Abraham, sinabihan ng Panginoon na kunin mo yung anak mo, pupunta ka sa bundok na ito at ialay mo siya sa akin. Kaya si Abraham daw doon, wala, parang handa siya, parang alam na niya na may hihingiin rin na kapalit. So, parang ganun yung analysis ni Pastor Dave Mayam. So, it's normal sa lahat ng religion sa area nila. Pero ang nakagulat raw kay Abraham, nung sinabi ng Panginoon na itigil mo yan. Stop. Alam ko na yung puso mo. So, ayan, yun raw yung nakagulat doon kay Abraham. Kasi itong Diyos na ito, iba tong Diyos na to. Iba tong Diyos na to. Bakit hindi siya humihingi? Bakit nagbibigay lang siya? Itong pinagkaiba ng Diyos na pinaglilingkuran niya sa ibang Diyos kasi nagbibigay lang siya. And even yung kapalit ng hinihingi niya, yung hinihingi niya, siya pa nagbigay. So, ayan. So pinukan natin dito, to Abraham, yung mga sumusunod na may mga system na ng pagsamba, tupa na pag magsamba. Bakit tupa? Ayan, may symbolism na pinapasa, inuhubog sila yung religion. Kahit sa church natin, kung mapapansin ninyo, naghuhubog-hubog yan eh. Kaya bakit yung church natin, yun yung mga kanta natin? Bakit ito yung flow of program natin? So, it's a system. Nakakabuo ka ng system na pansinin niyo yung flow of worship natin. Pining song, pining prayer. Nakikita natin yung flow ng parang pagkilos ng Panginoon.
at nahuhubog yan. De-develop ng system. So, yun. Ang tawag natin doon ay religion. So, ayan, nasi-systematize. And then, na-discuss natin last time itong 5 major world religion. Ito yung pinakapangunahin na mga systems of connecting with God. So, ayan. Systems of connecting with God. So, ayan. Hinduism, ito yung naniniwala sila na lahat ay parang Diyos. Isa ang Diyos, pero lahat expression ng Diyos na ito. Yan yung Hinduism. Yung Buddhism naman, hindi naniniwala sa Diyos. Pero kailangan mong magpakabait para so, Islam, iisa ang Diyos, wala nang iba. New Age spirituality, tayo ang Diyos. Ayan, kailangan lang natin yung realization. And then Christianity, of course, yung text natin kanina, nag-iisang Diyos. So, itong mga magpipinsan, Islam, Christianity, at Judaism, magkakamag-anak yan, Abrahamic religion, sabi nila dyan. So, they believe in one God. Yun lang, iba't iba yung na-develop na expression nila. So, yan yung discussion natin last time. Na-discuss rin natin yung iba't ibang definition, what is denomination, yung subgroup sa bawat religion. So, sa religion of Christianity, may Western Christianity. Yung Western Christianity, yan yung namamayagpag dyan yung Roman Catholicism. Yung Eastern Christianity, yan yung tinatawag natin Eastern Orthodox. And then sa Western Christianity, yung Roman Catholic, merong faction yan, yung Protestantism. And then yung Protestantism, nagkaroon ng maraming faction ulit. Actually, yung Roman Catholicism, may faction rin yan. Jesuits, Dominicans, Franciscans, marami ring faction yan. Hindi lang halata. Because they maintain. Sa atin, dami natin. Habang nagtatampuhan tayo, dumadami tayo eh. Split lang ng split. Pambihirang buhay. Oh. So, ayan. And then, worldview. Worldview naman, yung lente na the way we perceive things. And then belief system, ideologies, or set of principles. Yan, mga definition na diniscuss natin last time. Now, punta tayo dito tayo nag-end last time. Itong iba't ibang belief systems. Itong pinag-aaralan kasi natin regarding God. Kaya theology, itong natin na theology, from the Greek word theos and logos, we study about God. And there are different belief systems regarding God. Una, itong monotheism, the belief na there is only one God, from monos. So, ayan, yan yung nandyan tayo sa kategory na yan. Islam, Judaism, and Christianity, monotheism. Itong polytheism naman, yan, from the Greek word rin poly, marami. So ayan, kaya pag sinabing polytheism, maraming Diyos. So, ayan. And then pantheism, yung paniniwala na ang Diyos kaisa or bahagi niya ang lahat. So dito pumapasok yung Hinduism. So pantheistic religion tong Hinduism. So for example, yung si Pastor Dennis, lahat nga tayo bahagi ng Diyos eh. So kung bahagi si Pastor Dennis ng Diyos, pwede ko siyang gawing religion. Sambahin natin si Pastor Dennis, parang gano'n. So sa India, sabi ko nga, yung illustration, yung famous na movie ng India, yung, panood mo ba yun, Pastor Dennis? Yung The Three Idiots. Pag exam day, nagiging religious sila. Parang yung kanina, prayer meeting namin. Pansin ko sa church yan eh. Pag mga board exam, biglang ang daming nagsisimbang kabataan.
So, ayan. Kasi tributes. Ayun. Kasi ang dami. Kakita ng cobra, sinasampa na sa harapin. Anyway, lahat yun expression raw ng Diyos. So, saan mo i-express? Okay lang raw. So, ayan. Tinatanggap niya lahat Tinatanggap niya lahat. So, that is pantheism. Yung itong isa naman, itong panentheism. So, very yung ang late lang ng Ano naman tong panentheism? Halos pareho lang sila sa pantheism ito. Sinasabi na hindi lang bahagi. Yung pantheism kasi lahat bahagi. Pero sa panentheism, sinasabi niya na kahit bahagi niya itong mga to, he is beyond greater pa. So parang nilagyan niya lang ng twist yung pantheism. So, bahagi niya yan. Pero mas malaki pa yan. Mas malaki pa even sa universe. So, ayan, kasi nakakalito itong mga religion na ito. And then yung deism, yung paniniwala na ang Diyos, paano ba itong deism, Pastor? Yung hit and run. Hit and run na parang dumikhang Diyos and then inaabandon na lang, parang ganon. So, the absent God. So, likha sa baylayas. So, ayan. And then, parang magulang lang. Mga, buti pa si Ramon Revilla, no? So, lahat raw na nagiging girlfriend nun, hindi siya, gusto niya, anakan niya raw. Kaya mayroon tayong Revilla Law, na dati, sa dating sistema ng gobyerno natin, pag hindi kasal, hindi mo pwedeng ilagay yung pangalan mo na ama niya. So, kaya nagiging apelyido ng ina. Pero ngayon, dahil sa Revilla Law, Ramon Revilla Law, pinapanindigan man lang, pag pinapanindigan ng tatay, kahit hindi sila kasado, may karapatan yung tatay na ilagay yung pangalan niya doon. So, may hindi na pinipigilan ng yung pagkasal, yung pagiging ama. So, ayan. So, puti pa si Revilla, nabanggit ko si Revilla dito. Lahat, maabot ata ng 100 yung anak niya. Lahat ng mga anak niya, pinanagutan niya, tinutustusan niya. Itong Diyos dito sa deism, hindi hit and run So, ayan. So, yun yung perspective ng deism. Tingnan natin to kasi baka yung pananaw natin sa Diyos, hindi tayo aware, polytheistic ka pala. So, ayan. Or deistic ka. Where are you, God? So, parang minsan, pag may pagsubok ka, pakiramdam mo, inabandona ka ng Diyos. Baka deism ka. Dito sa Korea, may pagka-deism sila Pagka-deism. Lumalayo tong Diyos na to napansin ko sa mga Koreans, when they pray, ang lalakas. Abujid. Talagang sumisigaw sila. Pupunta sila sa mga bundok and they shout. So, ayan. Akmang-akma yung kanta sa kanila na from a distance. Yung kantang from a distance. Nandun from a distance. Deism yung concept na yun. Napakalayo ng Diyos. Tayo namang mga Pilipino, malakas sa atin itong theism na baka more on pantheism na he belongs with us. He dwells with us. So, ayan, kahit sinasamba yung mga puno. So, Pilipino, basically, nasa pantheism siguro yung lumang kwan natin. And then, atheism, very familiar na tayo dito. May kaibigan si Pastor Dennis Ron na atheistic. Hindi naniniwala sa Diyos. Pero sa ibang post niya, nagpapasaklolo naman sa Diyos.
pag napukpok niya yung kamay niya, eh, napapa-apo Diyos naman. So, ayan. Atheism, paniniwala na walang Diyos. And, ayan, yung communism is an atheism. Atheism yan. Yung religion, sa China, they don't believe in God. And then itong kwan naman, yung susunod, itong agnosticism. Ano tong agnosticism? Neutral lang raw sila pagdating sa paniniwala. So, paano yung neutral pagdating sa paniniwala? Hindi mo alam kung naniniwala sila sa Diyos o hindi. Sala sa lamig, sala sa init. So, parang gano'n. So, hindi mo pwedeng malaman daw kung may Diyos ba talaga o wala. So, neutral lang. So, bahala na dyan. So parang grabe naman ito. Sana sabihin na lang nilang wala. Pero yung nag-aalangan ka lagi, hindi mo alam kung what. So yung mga seeking, yung mga taong seeking, eh, hindi pa nila hindi tayo sigurado eh pag ganun yung pananaw. Hindi ko sila sa kategori ng agnosticism. Ayan. And then yung panghuli, paniniwala sa lahat ng religions, para sa kanila lahat ng religion ay tama. Ayan. May tama ka dyan. Laking problema dyan. Basta. Lahat ay tama. Eh. Ayan. Bali, parang paano yun? Tama ang lahat. Marami sigurong religion. Para wala daw away, pastor. Tama na lang lahat. Ayan, parang sige na nga. Parang gano'n. So, pag yung isang religion, sinasabi niyang hindi tama ang lahat sa atin. Hindi sinasabi nating hindi tama ang lahat. Yan yung claim ng Christianity eh. I mean, there is only one God. So ang lahat ng religion hindi tama yan. Isa lang ang tama. So sinasabi ng monism, tama tayo. Pero yung nagsasabing hindi lang yung Diyos ng Christianity ang tama. May Diyos rin dito. Tama rin yun. So, hindi na niya alam yung puposisyonan niya. Mas malala ito kaysa sa agnosticism. So, litong-lito ito. Litong-lito itong omnitism. So, ayan. Maraming puso. Kung titingnan mo itong mga listahan ng belief system na nakalista dyan sa natin. Sa mga nabanggit dyan. Sa tingin mo, alin dito ang pinakawalang sense? So, I think itong omnicism. Omnicism. Buti pa yung agnosticism kasi seeking pa lang eh. Hindi lang siya makasigurado, kulang sa ebidensya. Itong omnitism eh, wala, ang hirap i-explain. But anyway, sa na-discuss natin yan, 2, 4, 6, 8 na breakdown, eh, yan natin makikita na hindi pare-pareho ang mga belief system sa buong mundo. So, kaya dapat aware tayo dyan. Dapat aware tayo dyan. So, sa Pilipinas kasi parang pag Taga-Luzon ka, ano problem? Kristyanismo lahat eh. Sa Mindanao, may Muslim, may Kristiyano. So, pero kayo sa Hong Kong, aware kayo dito. Magkakaiba. Magkakaiba ang mga sinasamba. Pumunta nga ako sa yung bahay nila dito sa sister na yung sa may Indian. Grabe yung tinitingnan mo yung picture.
Sister Victoria. Oh, Sister Victoria, sina Sister siyempre, Hinduism sila. Pero na-analyze ko siyempre, dahil siguro Bombay sila, Indian, marami doon elephant. Elephant minsan yung mukha ng mga Diyos nila Bakit? Ganon siguro yung Indiano, no? Bakit? Sa Juda nga, lion Yun yung meron dun Elephant dito. parang ano, makikita mo na hindi pare-pareho. So, papasok na yung sabi nga ni Rabbi Zacarias. Yan, yung quote ni Rabbi Zacarias. Galing ni Rabbi Zacarias. Marunong mag-Tagalog. Hindi pare-pareho ang lahat ng religion. Yan yung kasi si Rabbi Zacarias isa siyang defender of the faith. Hindi pare-pareho ang lahat ng religion. Hindi lahat ng religion ay patungo sa Diyos. Hindi lahat ng religion ay nagsasabing pare-pareho lang lahat ng religion. So sa puso ng bawat religion, ang di matatawaran commitment sa isang particular na paraan ng pag-define sa Diyos at sa purpose ng buhay. So may iba't ibang So kino-confirm ni Rabbi Zacarias yan na hindi pare-pareho. Hindi pare-pareho. So ang hirap naman nito, sa akin, pag pumapasok ako sa Roman Catholic Church, ay Romano Katoliko ako. Franciscan ako. Pag alam ko lahat yung simba nila, memorize ko yung panalangin nila. Memorize ko yung creed. Alam ko kung kailang yuyuko. Alam ko kung kailang tatayo. So, pag pumapasok ako sa Katoliko ako. Pag pumapasok ako sa baptist, baptist ako. Bakit? Hindi nakakapagod rin magpalakpak. Ang pangit naman, nasa baptist ka, palakpak ka ng palakpak. Tinginan ng tao. Pag nasa Pentecostal, maingay rin ako. Puro Kristiyano yan Puro Kristyanismo, okay lang. Pero pag ibang religion, hirap niyan. Ibang view na yan So, minsan sa ating Kristyanismo, okay lang sa akin sa loob ng Christianism kasi basta nagsasalubong tayo kay Jesus Christ, yun yung pananaw ko As long as tinatanggap mo si Kristo as the Savior, okay lang yan. So, bakit marami tayong pagsasalubungan. Ayoko mag-focus sa kung saan tayo naghihiwalay. So, ayan. Mag-meet tayo sa cross kay Jesus Christ. Yung ibang religion, wala silang Christ Mahirap mag-meet doon, makipag-meet doon. So, ayan. And titingnan natin na dahil sinasabi nga natin na hindi pare-pareho ang lahat, paano natin malalaman kung ano ang tama at mali? Paano natin ngayon i-define? Paano mo masasabi ngayong tama tayong Kristiyano? Tama ba yung Kristyanismo or may tama rin tayo? Yun yung tanong Kaya, ayan, this is a big thing sa atin. Anyway, dito sa Hong Kong, medyo advanced kayo. So, actually, medyo higher studies itong pinag-aaralan natin. Mas mature yung mindset ninyo kasi nasa context kayo na expose kayo sa maraming iba't ibang faith. So, ayan, may religious pluralism dyan. Ang problem, okay lang sana yung religious pluralism, pero yung tolerance ang problema So, yung sisabi, dapat respetuhin, magrespetuhan tayo, may kalayaan ng lahat ng religion at belief system. Yun yung sinasabi natin, pero hindi naman nangangahulugan yun na dapat lahat consider mong tama. So, ayan. Sa postmodern world, sa panahon natin ngayon, wala, hindi na nila pinapahalagan yung katotohanan. Pakiramdam na lang ang kuwan. It must
ay it feels good. It must be right. Parang yung pakiramdam ang pinagtitimbangan eh. So, paano mo malalaman ang absolute truth? So, puro relative truths na lang eh. Yung version ng katotohanan na pabago-bago. Depende. So, we seek for the truth. So, ayan. Lalo na sa ating Kristiyano, eh sinasabi natin, ito ang tama, ito ang totoo. So, minsan, kaya nayayabangan sila sa atin. Lalo na yung verse ni Jesus Christ. No one comes to the Father except through me. I am the way, the, hindi a way. I am the way. Now, kung naniniwala talaga tayo doon, na He is the way, hindi a way. Talagang, kaya may epekto yung view natin dun sa galaw natin. Kung naniniwala kang He is the way and there is no other way apart from Him, magiging seryoso tayo sa command na go into all the world and make disciples. Magiging seryoso tayo yung may sermon si Pastora Dr. Lea Solmerin sa Canada nito eh. Yung hindi okay ang wait lang. Hindi okay ang wait lang. Do not say that there are few more days before the harvest. So, ayan. So makikita natin na kung ano yung pananaw natin, it shape our action. So, anyway, tama ang lahat. Tama ang meron rin yung view na sumasabay na lang sa agos ng maktub, sabi nila. It is written, ganyan yan. Yan yung nangyayari. So, it must be the will of the higher being. Paano yon? Pag pinasok yung bahay ninyo tapos nanakawan, will ng Panginoon to. Get all you want. Parang gano'n. So, ayan. Hindi ka naaangal. Kasi may mga view na gano'n eh. But anyway, titingnan natin kung paano natin titimbangin. At may itong note natin dito sa may tatlong truth test. Dito natin susubukin kung ano yung mga faith. Ito yung pansala natin, sagatan. So, paano natin sasalain yung tama sa dami ng pinipresent ng mundo, iba't ibang views. Itong tatlong ito ang pagbabasehan natin. Yung internal coherence, external correspondence, at functional adequacy. Very hirap intindihin. Itong mga theologian natin, hindi man lang ibababaw. Pero itong internal coherence, so magkakaugnay-ugnay, itong faith na ito, itong view na ito, coherent siya. Internally, hindi siya nagsasalungat-salungat. Hindi siya nagkokontrahan. So, may sense. Tatanong mo dito, may sense ba yung belief system? Ibig sabihin nito, baka naman kinukontra niya ang sarili niya. So, ayan. Dito sa Roman Catholicism, kaya may view sila dyan, Pastor Dennis, na the infallibility of the Pope. Sabi nila, hindi raw pwedeng magkamali ang Pope. Bakit hindi pwedeng magkamali ang Pope? Kasi siya yung representation ni Jesus Christ dito sa mundo. So, yan yung view ng Catholicism. Pero may panahon na yung Roman Catholicism nagkaroon ng 4 na Pope. So, dahil sa politika, na politika sa history ng Catholicism, nagkaroon sila ng sabay-sabay na 4 na Pope. At itong mga Pope na ito, nagtalo-talo sila. At sabay-sabay, iba-iba yung sinasabi. Ayan. Paano na yon? Representation. So,
Yun, yung test ng internal coherence, paano mo masasabing tama yung sinasabi nyo? Kayo, nagkukontrahan kayo. Walang coherence sa loob. So yung faith na yun, walang coherence. So yan yung sinasabi natin, internal coherence. So magkakaugnay-ugnay at hindi nagsasalungatan yung mga views na what? Nakasumpong na ba kayo ng tao na kon? Hindi mo maintindihan. Sala sa lamig, sala sa init. Yung minsan hindi mo maintindihan kung anong gusto niya. So, ang init-init ng panahon. Reklamo ng reklamo, ang init-init ng panahon. Naka-jacket naman. So, ayan. Internal coherence. So, titingnan natin mamaya ito. Ite-testing natin mamaya itong sukatan na ito, salaan na ito sa Kristyanismo. Siyempre, susukatin natin yung faith natin. Ayan. Pangalawa, yung external correspondence. Yung kanina sa panloob, dapat sa loob na view na yon. So, pananampalataya, belief system na yon. Sa loob, yung mga doctrines niya, yung mga pananaw niya, hindi nagsasalungatan. Yung pangalawa, external correspondence. So, pwedeng patunayan ito. May mga ebidensyang panlabas. Pwede bang ma-verify? So, ayan. So, mga external sources. So, ayan. For example, si Jesus Christ. Hindi ba kathang isip lang si Jesus Christ? May question na ba yan, Pastor, sa'yo sa Sunday School? Wala pa naman. Buti naman. Kaya pinaka nakakatakot pag nag-Sunday School ka, buti sa sermon. Pag hindi ka pwedeng magtanong, sermon to. Pero sa Sunday School, kailangan mong i-open yung tanungan. So, ayan. Mapapatunayan ba natin si Jesus Christ? Bakit sabi ni Dan Brown, si Jesus Christ, asawa niya si Mary? At yung detective dun, apo pala ni Jesus Christ. So, ayan. Mapapatunayan pa ng history. So, nasira na yung Book of Acts agad. Yung Book of Acts kasi, pagkikita mo doon na kinuha siya ng ulap. Pumunta siya sa taas. So, ayan, umangat siya doon. Nandun sa nawal, nakatingin sila sa taas. Kasi kung sinasabi ni Dan Brown, na asawa niya si Mary at nagkaroon ng mga anak, dumami ang angkan, nasira na yung Book of Acts. Basag na yun. Pero makikita mo na si Jesus Christ, yung consistency. Pumunta sa langit. And then na-encounter ni Paul. Makikita mo rin yung changes ni Paul. Nagsulat itong mga verified by 500, more than 1,000 or 500 na eyewitnesses si Jesus Christ. And we have documentations na written by even external, hindi part ng community. For example, ano pangalan na pastor nung kwan? Historian ng Israel na nag-document kay Jesus Christ. Josephus, the book of Josephus. Si Josephus, hindi siya Kristiyano. Pero he was there during that time and he documented also. So verified. Nabe-verify ba ng history? Archaeology. For example, itong nangyayari sa Israel. Hindi naman totoo yung Kingdom of David na yan. Hindi naman totoo yung mga kwan. Yan yung claim ng mga kwan. Mga maraming bumabangga sa Israel. Pero one after the other na archaeological finding proves yung mga pangyayari niyan. So, history, archaeology, science, psychology, philosophy, may patunay ba? So, ayan. Yung familiar ka ba sa Mormon Pastor? Mormon Church? Ito, maayon si Kwan maayon tong religion ng Mormon na sa polygamy. Kasi
Sabi nila, si Jesus daw, may maraming asawa. Polygamist daw si Jesus Christ. Di umano, sabi ni Jessica So. Di umano, asawa niya si Mary Magdalene. Di umano, chicks niya rin daw si Mary at si Martha. Magkapatid pa to. Kapatid ng tropa niyang si Lazaro. Ang bihira, mga kapatid ni Lazaro. So, pag binabasa mo yung text ng Mormons, para kang nagbabasa ng tabloid. Para mga chismis na lang eh. So parang ganon. So, saan nila nakuha yung mga information na yun? Panaginip. Ewan ko kung anong nilalaklak nila no. But anyway, yan yung external correspondence. Sa labas ng community o sa labas ng mga verified siya. Yan. And then pangatlo, functional adequacy. So, gumagana ito sa totoong buhay. Pag ina-apply ba natin yung pananampalataya na yun, yung laging ginagamit ni Architect Gullon na terminology, sustainability. Does it affect life? Does it make sense in life? Talaga makikita mo yung nangyayari sa buhay na gumagana talaga to. So, verified. Example, sa faith natin, bakit hanggang ngayon? Sa hirap ng buhay, bakit hanggang ngayon Kristiyano ka pa rin? Kikita mo sa buhay mo. Kasi hindi lang nababasa mo. Hindi lang nakikita mo yung mga doctrines na they align each other. Hindi lang sa nakikita natin na verified by different sources. Pero nakikita mong gumagana sa buhay. So yan yung truth test. Kasi maraming religion na functional adequacy. Dapat umaayon sa tatlong yan, hindi lang isa. So may religion na ang ganda ng pagka-imbento ng doktrina. Very coherent. Pero hindi naman pinapatunayan ng external correspondence, external sources. Yung Mormon, napakaganda ng pagkahubog ng doktrina nila. External correspondence, parang hindi nila mapapatunay. Meron din yung gumagana sa totoong buhay. Siniswerte, mga ganon. Pero hindi siya, so truth nga, ang hinahanap natin, truth. So, ang challenge sa atin ngayon, sa dinami-dami ng faith sa mundo, bakit Kristyanismo? Naisip mo ba yun, Pastor Dennis, na hindi ka lang na-expose kasi sa ibang religion eh. Pagkagising mo, no choice ka eh. Ang karibang mo lang yung albularyong kapitbahay mo. Saka, yung albularyong kapitbahay mo, nananalangin rin eh. Sa sign of the cross rin eh. Syncretistic. So, ayan. Titingnan natin, bakit Kristyanismo. So, wag muna to. Papunta sa evangelism. May testing na titingnan natin. Yung test number 1, itong internal coherence. Kung isasalang natin ang Kristyanismo sa sukatan na ito, 1, 2, 3. Tingnan natin kung lulusot ba ang Kristyanismo. So, test number 1, may kwan dito. Titingnan natin yung origin, yung pinagmulan, yung meaning, morality, and destiny. Yan. Lahat ng worldviews dapat sumasagot sa 4 na tanong na ito para masubok ang coherence. So, yung number 1. So, question on origin. Paano ba tayo napunta rito? Anong sinasabi ng religion tungkol sa atin? So, yung science, galing ka sa unggoy. Pa lang. Parang, bakit may unggoy pa rin? Dapat tao na silang lahat. Yung pa lang, questionable na. Pero yung ibang tao nagiging unggoy.
Ano na, bago ugol. Hindi yan. Origin. So, ayan. Maraming nagsasabi pangalan nito. Yung sa relihiyon ng Tagalog. Alam natin to ng mga bata tayo. Paano raw nagkaroon ng tao? Iba't hala. May iba't ibang version rin eh. May malaking agila daw, isa ring manok, agila. Tinuktok niya raw yung kawayan. At nabiyak yung kawayan. Galing sa loob ng kawayan yung lalaki at babae. Hindi yan. So, ayan. Meron rin yung kwento natin na gumawa raw ang Diyos ng tao. Excited raw ang Diyos. Kinuha niya agad. Ilaw. Masyadong maagang may Amerikano. Yung pangalawa naman, baka hilaw to. Sandali lang, mamaya muna. 5 minutes pa. Nasunog. Ip-tip. So, ayan. So, ayan. Tapos yung natansya na raw mo. Alam mo mga relihiyon ng Pilipino lagi bida eh. Eh, yung Pilipino raw, tamang-tama raw. Bakit may Pilipinong maitim? So, ayan. So mga, parang ganun ba? Tingnan mo yung, kasi minsan, yung mga sinasabi nilang mythologies or kwento, absurd. Parang may mga hindi siya coherent inside na nagsasalungatan. Akala ko ba nanggaling sa kawayan? Bakit may iba na naman kayong kwento? Parang ganon. So, titingnan natin doon. Origin. Paano tayo napunta dito? So, titingnan natin. Itong sa atin, sa Kristyanismo, nasa Genesis yan. Pinag-aaralan natin sa isang subject. Meaning, bakit tayo nandito? Hindi lang sa paano tayo nandito, bakit tayo nandito? Purpose of life. This is isa sa pinakatanong ng tao. So, wala lang. Ganun yung iba. Hindi natin alam. Wala lang. So, yung mga, tingnan ninyo yung view. Itong mga yellow race na Hinduism na, hindi solido yung purpose of life. Lalo na dyan papunta sa China, mga atheist. Kaya napakatindi ng ang Hinduism na walang purpose eh. Basta expression lang lahat ng Diyos, ni-express niya lang. Walang puntong tao sa doktrina niya. Kaya dali nilang kitilin ng buhay eh. Papakamatay lang. Dahil yung pinapanood mong Korean novela, hindi yun yung inaasahan mong ending. Nagpakamatay yung bida, nagpakamatay ka na rin. parang ganun. So, anong purpose ng buhay? May isa-ibang buhay. Yung existence. So, umiikot pa rin kasi sa buhay yung lahat dito. Morality. So, paano mo malalaman na tama o mali? Ang mabuti at masama? At destiny, saan tayo patutungo? Anong kahihinatnan ng buhay natin? So, ayan. Pag isasalang natin yung biblical worldview, makikita mo yung uniqueness at consistency and coherence ng ating pananampalataya. So, kumpara mo na sa atheistic view. So, sinasabi sa Biblia na nilikha tayo ng isang makapangyarihan, personal na Diyos, personal na Creator. Hindi tayo narito dahil nagkataon lang or evolusyon. Ayan. Konektado ito sa question ng meaning. Masasagot mo sa Genesis yung bakit nilikha? Let us make man in our image and likeness. Let them rule over the earth. Yun. Paano kung tsambahan lang yung existence natin? Di walang sense ang buhay. So, napanood mo ba yung movie, Pastor, na bawat paggising niya, iba siya.
Punta tayo sa Hinduism. Wala eh. Kung masama ka, baka bukas, pag nabunggo ka ng kwan dyan, eh, mamaya, bumalik ka sa bahay nyo, ipis ka na. So, parang ganun. Parang it doesn't make sense. Pag mabait-bait ka naman, maging bayawak, maging baka. So, ayan. Parang walang purpose, paikot-ikot lang ang buhay. Pero makikita natin dito sa Bible na mahalaga tayo sa Diyos. Dahil nilikha niya tayo sa kanyang image and likeness at makikita natin yung purpose rin sa kanya. So, ikaw, Pastor, paano pananaw mo sa buhay? Naniniwala ka ba rin noong bata ka sa kwan? Nanggaling tayo sa unggoy? Talaga nung bata ko, parang aral kasi ng science. Hindi, pag bata. Yun, pero pag ayun, malaki ka na, nagkakaroon ka na ng malay, hindi pala. Hindi lang yun. Yung pag na-define mo kasi yung origin. Question natin yan. The sense of origin and then meaning, morality, and destiny. Konektado dito yung morality. Ano ang tama, ano ang mali. Nakikita mo na sa Genesis, dinidefine ng Panginoon ng tama at mali. Iisip si Cain, mali yan, sabi ng Diyos. Bakit masama yung pagpatay niya sa kapatid niya? Because yung kapatid niya is created also in the image of God. You are a co-equal being. And then parang inupakan mo yung image ng Diyos. So, ayan, yung maikukonekta mo lahat doon, yung coherence, internal coherence ng mga views. Test 2. External correspondence. Nabe-verify ba ang mga kwento ng Biblia, ng history, archaeology, philosophy, at iba't ibang sciences? Kung well supported yan, yung worldview ng Kristyanismo. So, yun, documents na nga lang natin, tayo ang may yung Bible natin ang may pinakamaraming documentation, pinakamaraming sources, iba't ibang version, generally, tayong pinaka-documented. So, ang daming historical records tungkol kay Jesus, o sinulat ng Kristiyano, o secular na manunulat, hanggang ngayon. So, lusot ang Kristyanismo dyan. Yung external correspondence, napakatindi ng Kristyanismo dyan. And then yung pangatlong panukat, yung internal, dahil sa internal coherence at external correspondence ng Christianity, dun sa functional adequacy, masasabi nating maayos ang pundasyon sa pamumuhay ng isang follower. Worldview na ito, pananaw na ito. Hindi ito blind faith. Kaya dapat, basta naniniwala ako sa Diyos, hindi. Kaya love the Lord your God with all your mind, with all your soul. Hindi blind faith. Hindi blind faith ang Kristyanismo. Hinahanap natin itong Diyos na to, at itong Diyos na ito, pinapatunayan niya rin. Kino-confirm niya yung mga nababasa natin sa pang-araw-araw na buhay. So, maganda ang pundasyon ng isang taong sumasampalataya dito. Yung sumasampalataya talaga ay sinasabuhay talaga. Makikita natin yung buhay na sunod-sunod. Ito, ginagawa kong sermon para sa Sunday. Napakaraming question na regarding life. Yun yung question. May nabasa ko kanina. It's 11 o'clock. May nabasa akong post sa Facebook kanina Isang young people natin, tamang-tama, dinidesign ko tong sermon. Kaya makakapag-quote sa akin sa buhay. Yun yung point.
Ang hirap ring mag-present bilang pastor eh. Kung i-coach mo siya sa buhay, bakit? Magaling ba ako sa buhay? 40 years old rin lang ako. I've never been in this life before. Buti pa yung mga Hindu. Pabalik-balik na, alam na nila yung buhay ng itis. Alam, sa atin eh. Pero, itong view ng Kristyanismo, makikita mo yung effectivity, mag-umpisa ka na sa kwan, sa mga sumunod sa Diyos na ito. Sina Abraham, sina Jacob, yung mga Israel, yung mga apostol, kinahantungan nila, maganda yung hulog ng buhay nila eh. Yung mga ninuno natin, ang daming Kristyanismo na ang daming tao na inilagay yung faith nila dito. And we've seen the effect. Yung functionality nito sa buhay. Ang daming bansa na naitatag sa pananampalatayang ito. Na itinatag nila yung sistema ng bansa nila batay sa mga prinsipyo ng Biblia. At makikita natin yung stability ng faith na ito. So maayos yung nagiging maayos ang relasyon sa kapwa-tao. So ayan, napakaraming bansa. Makikita natin, tao. Tingnan mo na lang sa loob ng simbahan. Si Pastora. Ayan, si Pastora, kita mo yung buhay eh. When they speak about their encounters with God, when they speak about their testimonies, because they put their life on that faith. And nakikita natin sa kanila, at hindi lang sa kanila, na-i-experience rin natin. So, ayan. So, hindi dapat blind faith ang Kristyanismo. So, basta. Yun yung minsan na pananaw eh. Kaya, ayan, yung test 1, internal coherence, maganda regarding yung direksyon ng tao, paano nagkaroon ng tao, ano ang purpose ng tao, ano ang tama at mali sa tao, ano yung kahahantungan ng tao, sinasagot niya lahat yon. Test number 2, well supported ng mga documents, lahat ng studies, internal, external. So, even mga what. And then test number 3, sa buhay, makikita natin ito yung napakaraming tao ang so ayan. Tayo kasi tinutukoy tayo bilang ambasador ng ating Panginoon. So, parang ambasador, nung ibig sabihin, representante ng Panginoon. Kaibigan tayo ng Panginoon. Now, paano natin tratuhin ang ibang tao na nasa ibang religious faith? So, ayan. So, pwede kayong mag-open mic sa discussion na ito. Paano natin tratuhin yung ibang tao na nasa ibang faith? Hindi sila Kristiyano. So, nakita natin na ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos at mahalaga ang mga tao sa Diyos. Paano mo ipapakita ang tolerance? Tinotolerate mo sila na hindi rin nako-compromise yung truth. Paano 'yon? So, timbangin natin 'yon. So, kasi maraming sinasabi yung faith pero inaatake yung ibang tao. Kaya sa ating Kristiyano, we always go with the principle of Christ na love. Love yung motivation behind. Imagine mo tong Kristyanismo noon. Nagkukos pa ng war. Yung mga crusades noon. In the name of God. Patayan yan. So, ayan. Na-politicize ba? So, minsan, pag we talk about God, nauuwi sa debate yung usapan. So, siyempre, ibang kapareho eh. So, paano natin kakausapin ng isang tao na ibang faith? So,
dito pastor sa sa talakayan na ito. Kung paano natin tratuhin yung iba. Kasi minsan doon sa Danghay Church, doon kasi may mga Katolik ayun Pentecostal. So minsan sinasabi ko sa kanila, parang ganito rin pastor na paano natin sila tratuhin na kahit hindi sila alam natin na hindi natin sasabihin na hindi sila totoo, hindi sila ang totoo. Hindi naman natin sasabihin na tayo yung tama. So sinasabi ko sa kanila, yung nabanggit ka na dito na respeto, wag silang i-judge. So kung gusto mong sabihin yung faith mo, sabihin mo si Jesus Christ. Kung i-invite mo siya, wag mong sabihin yung church pinupuntahan mo. Hindi, si Jesus Christ lang, parang para hindi maano yung faith naman nila, para hindi magbanggahan. So yun na, pag binangga kasi, pupunta sa debate yan. Away na yan. Nabanggit ko sa Hong Kong to yung last kasi missions yung team namin nung in-invite ako doon. And the call is to introduce Christ. Kasi minsan sa atin, bago mo i-introduce si Christ, binabanatan mo isa, dinidemolish mo muna yung faith nila eh. Matalino yan eh. Paano yung sa atin nga sabihin natin pasok sa internal coherence, external correspondence, and functional adequacy. Show the logical wisdom of Christianity. Yung coherence niya, yung kagandahan niya. Ipakilala mo si Jesus Christ in the sense na hindi mo siya sinisiraan. Kasi yan, truth seeker rin yan. Pag maiintindihan niya yung punto, magbubulay-bulay rin yan eh. Mag-analyze rin na parang oo nga, parang may hindi internally coherent yung faith namin. Bakit ang Savior si Jesus Christ? Bakit ako sa nanay na nanalangin? So parang sila ring magque-question na you present Christ. Do not demolish their faith. So yun yung kwan natin dito na dito okay pa sa atin eh kasi Kristiyano lahat. May variance lang tayo sa faith. Pero yung ibang faith, yun yung challenge sa atin ngayon na how do you communicate sa ibang faith, ibang lahi. This is very big thing nasa Hong Kong kasi it's a place wherein East and West meets. Iba't ibang lahing nandyan. So, ayan. Sa alang-alang natin, kailangan nating i-consider. I think, ang view ko dito you need to earn the right to be heard. You listen also to their faith. Siguro, pag pinagsalita mo ng pinagsalita yung mga yan, they share their faith. And then, pag ikaw naman yung magtanong rin yan eh. Paano naman sa inyo? So, ayan. So, ikukulod natin dito. Hindi pare-pareho ang spiritual background at level ng bawat taong nakakasalamuhan natin. So, do not presuppose na yung view mo katapat mo. Ang intindihin natin na hindi magkakapareho yung background. At kung nagkataon man na magkalapit yung background ninyo, hindi pare-pareho yung level. So, kaya nga sinasabi ni Paul may panggatas, mayroong kukain ng... So, ikaw, dapat matalino tayo na to analyze those things at paano natin ipasok si Christ doon or yung faith natin. Hindi pwedeng basta-basta na lang sabihin sa isang Hindu, Muslim, Shinto na gusto mo bang sumampalataya kay Jesus para maligtas ka? Sipin mo, may nakasalubong kang Indian. Tapos, tanggapin mo si Jesus Christ. Pupunta ka sa impyerno. Anong pinagsasabi mo?
Kasi yun rin yung pananaw niya. Na pag hindi ka nag-convert sa religion nila, magiging itis ka niyan. Parang gano'n. Hindi ka man lang pumupunta sa templo. Hindi ka man lang nagsisindi ng katol. Parang gano'n. So, ayan. So, kaya naman, kung gusto nating ipakilala sa kanila ang tunay na Diyos, dapat magkaroon tayo ng tamang assessment at approach sa kanila. Pag-iisipan natin ito. Kasi si Paul, pinag-isipan niya eh. Imagine doon sa dami ng iba't ibang melting pot ng religion. Ina-analyze niya, paano i-explain ng Diyos dito? At ang assessment niya, ginawa niya, nakita ko sa inyo, napaka-religious ninyo. Ginagalang ninyo kung ano man ang nandyan na hindi natin alam. Maganda yan. Sabi niya. Maganda yan. Kasi there is a higher being. Now, may sinasamba pa kayong hindi nyo kilalang Diyos. Nakita niya yun yung way niya. Ipapakilala ko sa inyo ngayon itong hindi nyo kilalang Diyos. Now, compromiser ba si Paul? May ribulto doon eh. Ginamit niya yung ribulto. So we need itong assessment na sinasabi. So, ayan. I-assess natin at pag-aralan natin yung approach natin. So, ayan. May iskala or ano tawag nito? Scale. May table tayo dito regarding gawa ni Kwan ito. Table na gawa ni itong evangelist na ito, si James Engel. Tinawag nilang the Engel scale. So, ito, paano yung evangelistic efforts natin sa pag-represent ng gospel? So, gumawa siya ng ginawa nila ng modern adaptation nito. At ito, tingnan niyo yung chart diyan. Paano yung i-approach natin? May level 1 dito sa part na ito. Level 1, level 2, level 3. Ewan ko kung makikita ninyo sa cellphone ninyo, i-zoom nyo na lang. So, dito tingnan na muna natin sa level 1. Doon sa level 1, may tatanong ka dito eh. For example, so, yung tao madali siyang maniwala sa mga false religious belief. So, dami niyang pamahiin. Kasi even sina mother minsan, dami mo namang pamahiin. Kasi sinusukat mo sila sa sukatan mo eh. Adula amin dayta, agsaysayang kay lang tibaboy. Pero sa kanila, sa mga nanaginip nga, sa Ifugao kasi ganito eh. Pag napanaginipan mo yung may nagkakasakit sa inyo, sa pamilya, or napanaginipan mo yung tatay mo na sumakabilang buhay na, pag napanaginipan mo raw, may ibig sabihin yun. Pinapahukay ng Ifugao yun. Pakita yung paggalang, inuugasan yung buto, inaayos yan. Tapos inaayos yung it's either inuuwi, kumakatay sila ng baboy to celebrate, parang ganon. So, sabi natin minsan, dami nyo namang pamahiin. Ganon yung worldview nila eh. Nasa level sila na madali silang maniwala sa kung ano-anong gustong may spiritual void siya. Yung diniscuss natin last time na bawat tao may spiritual void. Yung naghahanap siya ng parang bakit ganitong buhay? Bakit walang saysay? And naghahanap siya ng makakapuno sa spiritual void na yon. So, or nakakaramdam siya ng spiritual emptiness na maraming Kristiyano na ganito rin eh. So, aware siya na mayroong Diyos. Aware siya na mayroong Diyos. So, ayan. Pag ganun raw yung status ng isang tao, nandito siya sa level 1. Feeling evangelism. So, parang aararuhin raw yan. Maraming kailangang trabahuin dyan. Ang challenge na nandyan yan, masuri sana nila yung inconsistencies ng mga worldview nila.
isalang mo sila, yung approach mo sa kanila, eto, questionin mo yung kwan na parang nagtatanong ka rin, pero tingnan mo yung kwan. A challenge to analyze yung pananaw nila. Sa Ifugao, unti-unting nababago to eh. Kasi nakikita nila hindi coherent. Yung tanong na lang ni kwan eh. Alam mo yung tatay mo, noong buhay pa yan, ni ayaw kanyang madapuan ng lamok eh. Ayaw kanyang magkasakit. Bakit nung namatay, sasabihin mong pinagsakit ka niya? At kailangan mong kumatay ng baboy para makuan yung galit niya. Parang hindi siya coherent. Inconsistent siya. Kasi yung tatay mo, faith sa Ifugao to eh. Ewan ko sa ibang Cordillerans. So, nung bata ka, ayaw niyang magkasakit ka. Tapos ngayon, pagsasakitin ka. So there is something wrong doon na it challenged their faith. So, healing evangelism, so a challenge of making sense of what they believe. Now, sa level to naman, dito sa planting evangelism, ano naman dito? Interesado na siya kay Jesus. So, ibig sabihin, ina-explain mo, I want to know more about the Lord. Paano ba yung view na yan? Nagtatanong siya. So, or meron na siyang mga nababasa or nagbabasa na ng mga Christian ideas or may influence na sa kanya ang Christianism. Or naniniwala na isa lang ang Diyos. So, nandun yan. So, pag Muslim, pag Jewish, okay yan. Nasa level to planting evangelism yung kwan nila dyan. Anong kailangan gagawin dyan? Balikan tayo sa baba. Pag ito, nandito siya sa level ng 10, 11, 12, yung tapat niya, aware na mayroong Diyos. Ang gagawin mo lang dyan muna is pray, love, and serve. Yan yung fun. Ito raw yung mga gagawin. Pray, love, and serve. And then, dalhin mo siya sa second level, yung challenge. Pakita mo lang yung pakikipagkaibigan mo. Pag-pray natin yan. Yung pagiging totoo mo sa kanya. And then yung challenge, make him or bring him or her to a point of questioning. Point of questioning. Now, akyat tayo sa taas. Pag naniniwala na sa isang Diyos, yung 3, may number 3 dito kung mababasa nyo, liit kasi. Ituro mo na yung concepts, basic concepts tungkol kay Kristo. Kasi minsan, binubungad mo siya kay Kristo eh. Kaya minsan dito sa level 1, healing evangelism, earn the right to be heard, sabi niya nila. Pray mo. Alam mo, pinagpipray kita. Yung pinagdadaanan mo, pinagpipray kita. Magtatanong yan. Kanino ka nagpipray? Paano kayo magpray? So, it gives opening door for more discussion. Pero pag nandito na sa planting evangelism, nagtatanong. So, basic concepts kay Christ. Kasi magtatanong yan. Kasalanan, kaligtasan, pananampalataya, pagsisisi. So, ayan. Pinag-aralan nyo yan sa School of Workers. Yung basics. Yan. And then, pag nandito na yan, exposed na siya sa mga Christian ideas and influences. Interesado na kay Jesus. Ayan, dalhin mo siya sa number 4. Ipapakita mo yung uniqueness ni Jesus. So, hindi na lang yung basic. Bakit si Jesus? Bakit si Jesus? Bakit hindi si Buddha? Bakit? May nagpinto nga dito. May daan. Habang naglalakad kayo, sa dulo, may crossroads. May iba't ibang tao doon. Nandun si Buddha. Ikaw tama, Buddha. Nandun si Muhammad. Nandun si Shinto. Nandun si Jesus. At magtatanong ka, saan ang papupuntahan? Kanan o kaliwa? Sabi ng isang analyst kanino ka makikinig? Sa mga patay o buhay? Kasi namatay sila yung mga nagtuturo, namatay sila eh.
Kasi si Jesus raw, he verified the truth of his message through resurrection. Yung mga sinabi niya bago siya namatay, ay katotoo siya. Therefore, yung mga sinasabi niya, totoo. So, ayan. Magpagtanong ka sa mga taong ito, makinig ka sa kwanto. Show them the uniqueness of Christ. That is the planting evangelism level 2. Ayan, patapos na tayo. Paano yung pangatlo? Level 3. Reaping evangelism. Ano naman dito? Nakakaunawa na ng ilang foundation sa gospel concepts. Naunawa na niya. Nakakasense na ng spiritual conviction. Malapit-lapit na talagang. May mga classmate ako dito noon eh. Bro, samahan mo naman ako sa Quiapo Church. Sinasamahan ko sila sa Quiapo Church. May kasalanan ka na naman na parang mabigat-bigat yan eh. Pupunta sa convention bro. May mga sense of personal spiritual conviction. So, ayan, na-share ko sa kanila. Bakit pa kasi kayo pupunta dyan? You can talk to God. Sinasabi ko sa kanila. So, na-confront na kailangan niya talagang mag-respond sa gospel. Pinag-iisipan na ang pag-respond positively sa gospel. Pag ito yung mga situation niya, ang kailangan mo dito, meron yung dito number 5, you need to clarify. Ipapaliwanag mo or paglilinaw yung understanding. Pag may mga hindi pa malinaw sa kanya, yan. Personalize. Personal challenge. Kaya pumapasok tayo dito na, gusto mo bang tanggapin si Jesus Christ? Paliwanag, naiintindihan mo naman. Ito ang mali ng Kristiyano eh. Karirinig mo kay Jesus, hindi mo nga kilala kung sino si Jesus, kung ano siya. Tapos pinasunod mo na sa sinner's prayer, alam ba niya yung tinanggap niya? Yun yung problem ng Kristyanismo eh. Kasi this is something na it needs. Hindi yung simple believe. Yung tanong, anong pinaniniwalaan mo kay Jesus? Di ko alam. Ganun yung, naniniwala ba talaga? May na-witness akong ganito, Pastor, no? Yung uncle ko. May, ewan ko kung anong mga yun, CNCF yata nag-evangelize no. Nandun ako sa bahay noon. Ewan ko kung first year ako noon dito. Bakasyon yun, umuwi ako dun sa bahay na. Meron yung mga nagbahay-bahay. Ewan ko kung mission nila yon na parang gano'n, ano yung gospel, Jesus Christ, and then after that, yun na, parang patatanggapin na yung tao. Agad-agad, hindi pa nanunawaan. Siyempre, yung tao, uunang-oo yan. Pero nung tapos na, natanggap na ni Jesus Christ, paano yan? Ipapalo up pa nila yan. Yun na sa isip ko. Hanggang... Hit and run. But anyway, pag-isipan natin ito. Kaya minsan, itong problem maraming tumatanggap kay Kristo. Kahit tayo sa Bible school, di ba? Ang mag-aaral sana sa Bible school, yung magiging pastor. Pero dito ini-explain natin kasi tinatanggap doon, hindi niya naintindihan. So, yan yung problem na kuwan. So, hindi pwedeng pag-isipan natin yung approach natin. So dito sa reaping evangelism, clarify, personalize, and then persuade, yung paghihikayat na. Yung persuade na, gusto mo bang ilid na kita sa Panginoon? Handa ka na bang tanggapin siya? Alam mo, naiintindihan mo naman na subukan mo, tanggapin mo siya. So, yung naipako sa side ni Jesus Christ, ano yon? Unang tingin nila, pagkita nila kay Jesus Christ. I think that was discipled yung kwan na yun. Naiintindihan niya si Jesus Christ. Matakot ka naman, sabi niya sa author niya. Kasi, yung ina-analyze ko, pinakamabentang mga crowd ni Jesus, mga hold-upper, mga kwantong mga to Pag nagpipreach si Jesus, nandun sila lagi Maraming may snatch doon. Naririnig nila, they heard the teachings of Jesus. Malalim ang pagkakilala niya kay Jesus Christ. Kaya sa pagbungad niya alalahanin mo naman ako pag pumasok ka sa paraiso.
Paano niya alam yung mga yon? Malalim yung pagkakilala niya kay Jesus Christ. And napakadali. Alam na ni Jesus, today you will be with me in paradise. But I think hindi basta-basta yung ano. So ayan, when we approach other people, sa alang-alang natin yung faith. Ang hirap nung basta patanggapin mo tapos ano yun? Parang pinasunod mo lang sa hindi niya naman alam niya. Tapos mag-thank you Lord. Tapos ang problem doon, hindi siya nakapasok. Sisisihin ka niyan. So anyway, we need to cut gabing-gabi na. Maganda pa sana tong mag-discussion. But anyway, may mga question. I hope we tickled your thinking na parang naka-create sana kami ng sa isip nyo na oo nga no. We need to rethink yung mga practices natin na ang alam natin pag pinasunod natin sa prayer ligtas na. Hindi, it is something of understanding na tinatanggap mo ito. Hindi blind faith rin lang. Ang Christianism is not a blind faith. Itong faith na ito, ginagamitan ng isip. Sa isip, sa salita at gawa. Maraming Kristiyano na hindi mo nakikita kasi sumunod lang sa prayer So, ayan. So, it take discipleship. Kaya napakaganda yung set-up ng Bible study. Kung binubukas niya yung bahay niya sa Bible study. Kasi yung, pag natapos mo yung lessons, yung school of worker ninyo na lesson, pag naibanat mo yun, naiintindihan nila, ang dali na lang patanggapin sa dulo. Kasi naiintindihan nila yung concept. So, naiintindihan nila yung tatlong sukatan natin. Tama nga ito. Internally coherent siya. Matibay nga tong faith na ito. Maganda nga sa buhay ito. Maraming nakapagpatunay ito. So, ayan. So, tingnan natin itong, tingnan ninyo yung notes na ito, yung last part. I-zoom nyo na lang sa mga laptop, cellphone ninyo and you meditate on this. You meditate on this and may it help na in approach. So, level 1. So, sukatin natin ang mga konta. Pag Kristiyano na yan, may mga alam mo na kung Catholic siya, baka nandito na agad sa planting evangelism. May mga concepts na baka reaping na nga yan. So, ayan. So, pero pag Bombay na unang-una nakilala ang Diyos, healing evangelism. It will take a lot of time. Minsan, kailangan mong manlibre ng manlibre. Ayan. May mga encounters ba kayo ng basta bara-bara na lang. Anong coherent thinking. Pag-isipan natin yung pinag-iisipan ito. Kasi even si Jesus Christ, how did he win? How did he win? Kasi itong mga disciples, especially the 12, it took him 3 years to win them. I think nasa dulo ng buhay ni Jesus nung si Peter You are the Messiah. You are the Son of God. Naiintindihan kita. At sabi ni Jesus Christ, upon this rock I will build my church, the gates of hell. Matibay ito. Kasi naiintindihan niya yung faith niya. After so many miracles na pinapakita ni Jesus Christ. There are so many encounters with the Lord. Nagets na nila, you are the Christ, the Son. Yan yung mga matitibay na Kristiyano. The problem, pinasunod mo lang ng prayer o sinner's prayer. Ay, yan yung mga backslide ng backslide kasi hindi nila naiintindihan yung tinanggap nila. Hindi nila alam. It is a blind faith. So, ayan. So, purihin na Panginoon. May questions tayo? Mapupuyat kayo. 11:30 na. May trabaho pa bukas. Kami ni Pastor Dennis, we can still go on. So, ayan.
Kung may tanong kayo, you can just throw it or else we will close in prayer. Amen. So, ayan. I-meditate natin ito and tingnan natin, i-analyze natin kung paano natin i-approach yun. Okay? Kung wala na, we will close it in prayer. Lord, maraming salamat, Lord, na you are challenging our perspectives, oh God. Nung pumunta ka dito sa mundo, Lord, you equipped us. Ipinakilala mo ang sarili mo. You won us for that 30 years. In the 3 years of ministry, Lord, you've shown so many signs, wonders, and miracles. You've laid down your teaching, Lord, that it makes sense, Lord, na kahit yung mga Pharisees, Lord, hindi nila ma-challenge, Lord, yung coherency ng iyong teaching. Backed by practicality in life. Pinapatunayan ka ng mga ibang tao, yung mga experiences nila sa iyo, yung mga prophecies nila sa iyo. Lord, maraming salamat at inilatag mo nung pumunta ka kung paano yung pattern to win people. It's not about following a certain prayer, a formula. But Lord, it's about knowing you, accepting you, embracing you. At it takes a life of journey, oh God. Lord, tulungan mo kami, Lord, na mapag-isipan namin ang mga bagay-bagay na ito at pag may mga nakikilala kami, may mga i-lead ka, Lord, ipamit ka na tao sa amin, Lord, we know what we do. Bless mo, Lord, ang mga kapatiran na nasa Hong Kong. Ikaw ang magbalik ng kalakasan nila, Lord, para sa mga trabaho ulit nila bukas at ikaw ang sumama sa amin, Lord. Hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, good night, Pastor. One, we'll be uploading this in YouTube ulit and then ipasa na lang namin ulit. Good night. Okay. Good night, Pastor. Good night. God bless. Thank you, thank you. Nice learning. Merienda mo. Bye. Good night. Wala niyo pong tinatanong. Night. Paano yung video stop?